Pinayuhan naman ng Presidential Electoral Tribunal, meaning ito po yung mga mahistrado ng Korte Suprema ang nagpayo dito kay Solgen Kalida na masusing pag-aralan ng kanyang sarili kasi nawawala sa sarili ang damuho. Butas-butas ang nalalamang batas nito, mga kaibigan. Ano po? Si Solgen Kalida, siya lang hindi pwedeng mademanda. Yan ang sinasabi natin kung bakit hindi dapat yung mga public official kaya inihalal, kaya inappoint, hindi dapat yan sumusulat ng kolum o kaya nagpo-programa sa radyo o sa telebisyon. Si Kalida naman, wala namang programa yung Hinduropot na yan, di ba? Oo nga, wala. Pero ito yung katumbas na ibig sabihin natin lagi. Magiging self-serving sa isang public official na ikaw, magkaroon ka ng programa sa radyo, magsulat ka ng kolum sa periodiko, o kaya ay sa telebisyon, di ba? Kasi lahat pwede mong walang hiyain, tulad ng ginagawa ni Kalida. Pwede ka magwalang hiya sa ibang nasa gobyerno, pero yung sarili mo, di mo pwede walang hiyain. Yun po yun Maging yung mga nasa gobyerno, kaya hindi yan pinapayagan dapat na magkakaroon ka ng negosyo. O kaya merong mapapabura ng negosyo gamit ang pwesto mo. Hindi inaalaw yan, pero dito sa gobyernong ito, pwede. Tanong nyo kay Kalida, bakit siya may security agency na nagpo-provide ng serbisyo sa mga ahensya ng gobyerno? Isa na dyan ang PAGCOR. Yun Ito namang si Kalida, mga kaibigan, ay pinayuhan ng Presidential Electoral Tribunal. Ito'y kaugnay doon sa katarantaduhan nilang inihaing kaso labang kay Associate Justice Marvic Leonen na mag-inhibit doon sa protesta ng pangkat ni Bongbong Marcos laban kay Vice President Leni Robredo. Si Bongbong Marcos na nakapag-withdraw yata ng $200 million sa kanyang pagtakbong Vice President na hindi na yata naibigay yung ipinangako na ibibigay kay Miriam, sa tita Miriam natin, nababanggit ko lang. Ngayon, ito ang sabi ng itong Presidential Electoral Tribunal, ang mga nakaupo dito ay yung mismong mga mahistrado ng Korte Suprema. Sila rin yung PET. So di ba matatandaan ninyo kailan lang ito? Katarantaduang ginawa nila. Kasama pa si Gadon, di ba? Nandoon to si Kalida. Dito sumipot dito sa pagdinig ng PET, Ang sabi ng Electoral Tribunal kay Kalida, doon sa inilabas nilang, ewan ko kung resolution niya ng PET, magsagawa ka niya ng maingat na self-examination, conduct a careful self-examination. Yan ang wordings na ginamit ng Korte Suprema bilang payo dito kay Solicitor General Jose Kalida na lumahok dito sa
panawagan kay Justice Marvic Leonen na mag-inhibit sa protesta laban kay Vice President Leni Robredo sapagkat ang may hawak nito, alam naman natin, bumagsak yung kaso na yan sa kay Associate Justice Marvic Leonen. Pinapa-inhibit nila. Ang dahilan nila, matagal daw. At saka inuupuan daw yung kaso at meron daw itong mga hindi na-solve na kaso, hindi na desisyon ng kaso. Lahat yung pinaliwanag ng dating maestrado na si Justice Antonio Carpio. Siya nagpaliwanag noon na walang nilabag. Hindi totoo yung mga panaparatang nila kay Justice Leonen. Sapagkat si Leonen, siya may hawak ng protesta Siguro, kaya nila pinapa-inhibit para masiguro nila na makakakuha sila ng pabor. Yun lang ang gusto nilang makuha, pabor. Pag hindi pabor, yan, haharassing ka. Hinaharas ka yung kamukha nung ginagawa kay Justice Marvic Leonen. Di ba? Basta alam nila na hindi ka magpapakasangkapan sa kademonyohan, mga kaibigan, haharassing ka nila kamukha nung ginawa nila kay Sereno. Di ba? Ayan. Kasi yun, alam nila, hindi nila mahahawakan sa leeg yun. Di ba? Kasama na rin yun sa paghiganti nila. Sa gusto nilang paghigantihan dahil itong mga ito ay naitalaga sa Korte Suprema, hindi sa kanilang administrasyon. Gusto nila, sila na lang ang mag-a-appoint sa Korte Suprema. Kailangan wala ng iba. Di kawalang yan, ano po. Noong November, ito lamang nakaraang taon, si Calida at si Marcos ay magkasabay, simultaneously, naghain ng magkahiwalay na motion. Pero sabay, nananawagan kay Justice Leonen na mag-inhibit o i-inhibit yung sarili niya doon sa kaso. Bitawan yung kaso. Si Calida, sabi who is supposed to represent the Republic of the Philippines, invoke its status as People's Tribune. Yan pala ang ginamit niya para siya maka-eksena dito sa pagpapa-inhibit kay Justice Leonen. Gumagamit siya para magkaroon siya ng personality sa pag-epal o pag-eksena. Ginamit niya yung People's Tribune. Yung salitang People's Tribune. Mga kaibigan. Pero ang sabi ng Korte Suprema at ng Presidential Electoral Tribunal in a strongly worded decision, sinabi na the status as Tribune of the People should only be involved in the Republic of the Philippines, is a party to the case. In the poll protest, it is not. Mga kaibigan, poll protest ito niliwanag pa ng Presidential Electoral Tribunal na si Calida, kung siya ay tunay, genuinely concerned, tunay na nagmamalasakit tungkol sa
protracted resolution of the protest and its effect on the people who deserves nothing less, then, sabi ng Korte Suprema, he should have confined the issue to the supposed delay in the resolution of the protest, as this was the only matter with relevance to the public. Kung ano sinasabi mo, inhibit. Nirereklamo lang ninyo, delay. Di ba? Doon ka na lang sana nag-confine. Hindi yung kung ano mga sinasabi ninyo. Si Justice Leonen, walang salin. Pinaliwanag din ni ano yun, ni Carpio, ni Justice Carpio, na yung kinu-question nila na salin ni Justice Leonen nung siya'y nagtuturo pa sa University of the Philippines, mahigit na 10 taon yun under the law, yung salin, merong ano yun, may prescribed period yun. Nag-lapse na yun expired na Kumbaga, may taning na panahon lamang kung kailan mo pwedeng isampa ang kaso. Para halimbawa, yung mga libel. Libel, di ba? Sa libel, kailangan 1 taon Pag hindi, sa loob na 1 taon, hindi ka hain ng reklamo o demanda sa kasong libel, hindi, doon sa pag lumagpas yung 1 taon, hindi ka na pwede magsampa. Pag nagsampa ka, madidismiss na. Kasi may batas may prescribed period dyan mga kaibigan. At ito kung saan-saan, sabi nitong mga maestrado, we echo the Solicitor General's arguments and counsel him to conduct a careful examination. Mga kaibigan. Ibig sabihin nito, magmuni-muni ka nga, damuho ka, o kaya manalaming ka nga, tignan mo kung hindi ka mukhang tiyonggo. Diba kasi pag nagsalaming ka, pwede mong malaman kung mukha kang unggoy o mukha kang mukha kang bisugo. Diba? Yan lang mga kaibigan. Ganun yun lamenting, basahin natin. Yan daw, magmuni-muni ka. Conduct a careful examination. Magkumpisal ka na lang. Punta ka simbahan. Diba? He should exercise, sabi, his discretion in a way that the people's faith in the courts of justice is not impaired. Niloloko nga nito yung yung Supreme Court ginagamit sa panghaharas. Pumapayag naman yung Supreme Court kasi dapat yan pagka napansin mo na sila gadon. Ano lang yan, puro publicity hound dyan mga yan mga mga patay gutom sa publisidad at nagbabala kasi na kumandidato. Kasi mga wala naman trabaho yan maliban sa pagiging abogado. Si Gadon. Diba? Kung ako matinong tao, hindi ko kukuning mga abogado yan. Yan sila Topacio. Yan si Gadon. Sino pa? Si Panelo. Lalo-lalo na. Di ko kukunin yan. Talo ka. Dapat nga, apelyido niya, patalo Marami na naipatalo yan Si Salvador naipatalo kaso. Tanungin niyo si Mama Mary, si Mayor Sanchez. Sipin niyo, tumanda sa bilangguan, Gusto niyo ba mangyari sa inyo yun, ano pa sabi?
Ba, mahaba sinasabi ng Korte Suprema eh. Idinagdag pa ng Presidential Electoral Tribunal na itong si Calida should have been more circumspect before he cited unsubstantiated. Oh, mga kaibigan, unsubstantiated. Ha? Oh, mga kaibigan, ibig sabihin tira lang ng tira ito Ha? Walang pinanghahawakan Ang kanyang ginamit unsubstantiated news articles referring to an article from the Manila Times na walang bumibili. At walang nagbabasa. Oh, mga kaibigan, that mentioned Leonen's reflections that pushes for the dismissal of Marcos poll protest. Oh, mga kaibigan, gusto i-impluwensyahan yung desisyon Yan naman talaga purpose nila Impluwensyahan ang desisyon pabor sa kanila. Yun. Para pumabor sa kanila. Diba? Yung protesta nyo, wala naman yun Oh. Wala naman napatunayang mga reklamo nila na sila'y dinaya. Hindi nagtagumpay. Dito natin tirahin. Hanapan natin ng butas. Ultimo butas ng puwit ni Leonen. Tignan natin, baka may bara. Diba? Yan ang gusto nilang mangyari. Naghahanap ng ibang issue. Ano tawag doon? Pamimersonal. Panghaharas. Panggigipit. Como sila ay kinukonsinte ng kanilang amo. Sino? Ni Digong nyo. Kasi makakapagpagulo kayo makaka-divert kayo ng issue. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Pinag-iinitan mga estudyante sa UP. At kung saan saang universidad, tinatakot. Kasi daw baka raw, ito raw mga eskwelang ito dyan daw nagre-recruit yung MPA. Kasalanan ba nung nire-recruit yun? Diba? Parang yan, illegal recruitment Hulihin mo yung illegal recruiter. Bakit mo hulihin yung biktima? Ang kailangan yung gawin, paganahin nyo yung utak nyo. Yun ang hirap sa mga nasa gobyerno ngayon Hindi nila nalalaman, binigyan sila ng utak para gamitin. Hindi para gawing dekorasyon. Mga kaibigan. Isipin mo, di mag-isip kayo ng paraan. Paano kayo makagagawa ng paraan upang hindi maligaw ng landas yung mga estudyante? Hindi ba? Yun ang gawin ninyo. Hindi nyo magawa Kasi bakit sila nahihikayat? Bakit may mga nahihikayat na sumama? Mamundok. Kasi totoo yung nangyayari na sinasabi. Alam niyo naman ang pagdoktrina ng mga kaliwa yung kahirapan, yan ang iano sa tao. Yung injustice, kamukha nito. Paano hindi mag-MPA yung mga tao? Nakikita walang katarungan. Hindi ba? Yan nga yung sinasabi ni mga nagre-recruit
mga kaibigan. Kaya madaling matangay itong mga kabataan. Hindi nila nakikita kagad kung yung tunay na agenda, di ba, sa likod noong mga ginagamit na doktrina sa kanila, mga kaibigan. Isipin mo ito, laking kalokohan ito. Dinismiss dahil for lack of probable cause. Na ang sabi, yun daw mga pinagbasihan ni Kicho, nung abogadong naghain ng formal na reklamo labang kay Coco Pimentel, ay ibinasi lamang sa news report. Kahit ba news report yun, totoo nangyari yun. O hindi ba itong ombudsman, madalas natin sinasabi, ano tungkulin niyang ombudsman sa katotohanan lang? Pagdating sa pagkakaso, para makasuhan yung mga magnanakaw. Hindi naman kailangang may formal na mag-complain sa kanila. Base lamang sa report. Halimbawa, may sinulat ka sa periodiko, kahit kapraso lang, nasa ganitong tanggapan, may mataas na opisyal. Nagnakaw itong hinduropot na ito. O kung ano mang kasalanan niya. Kahit di mo siya pinangalanan. Sa totoo lang, kung talagang magtatrabaho ang ombudsman at susundin nila ang kanilang mandato, mga kaibigan, hindi na kailangang, kung talagang ang nasa sa isip nila, ang intensyon nila, tulungan ng ating bansa na malipol ang mga magnanakaw, kawatan sa gobyerno. Kapiraso lang. Ano ba gagawin nila? Hindi naman nila kaagad kakasuhan ka eh. Gagawin lang nila yung tungkulin nila eh. O pag nakita mo, isang opisyal sa ganitong lungsod, di sulatan kaagad ng ombudsman, may kapangyarihan silang gawin yun. Na kung tawagin ay motu proprio. Mga kaibigan, pwede sila sumulat. Binabanggit itong lungsod mo, may isang opisyal dyan na nasangkot sa kickback sa ganitong transaksyon. Patingin nga nung kopya nung naging transaksyon nyo, susulat lang sila eh. Hingi sila nung kopya eh. Magsisimula sila ron eh. Hindi na kailangan mag-provide ng additional evidence or information ang sumulat. Pero pwede nang umaksyon, motu proprio ang ombudsman. Anong sasabihin mong, di lalo ito, kaya nga yan na periodiko, sapagkat totoong nangyari yan. Ngayon, kung na-dismiss ito, dinismiss nila ngayon, itong kaso kay Coco Pimentel dahil ang pinagbasihan lang daw ng abogado, periodiko. Mga kaibigan, ibig bang sabihin, ito ngayon, si Coco Pimentel, pwede niyang idemanda yung ospital? Yung mga doktor na nagsalita laban sa kanya? Pwede niya ba idemanda? Yung administration ng Makati Medical Center, pwede niya bang idemanda? Dahil doon sa kanilang statement? Mga kaibigan, hindi niya pwedeng idemanda. Bakit? May result ng testing eh. Kaya siya nag-positive na sinwab test siya eh. Gagong piskal ang gumawa nito, mga kaibigan. Nagbabayad tayo ng mga ganitong klase ng piskal. Ang sinusweldo, napakalalaki. Base raw sa periodiko. Kahit na yan ay nagbase sa periodiko, kung yan ay totoong nangyari. Tungkulin nyo ng piskal. Sana pinakuha ng piskal. Nasaan yung kwan? Yung swab test mo, Senator Pimentel. Anong pecha ito?
Eh wala eh. Sinadya eh. Talagang ibinitin lang eh. Tapos, nung malamig na, pinalamig lang, tsaka nila nilabas. Ako, wala akong against dito kay Coco Pimentel. Pero ito, magandang example eh. Hindi naman sinabing ibilanggo nyo yan. Hindi naman sinasabing hinahanap ng taong bayan, bitayin nyo yan, o kaya ibilanggo nyo yan. Makakita lang ng parusa. Di ba? O, na totoo naman dapat siyang parusahan. Sapagkat, gobyerno nagpapatupad ng batas eh. Ha? Sa batas, lahat tayo sakop doon. Lahat ng tao, kaya nasa gobyerno ka, kaya wala ka sa gobyerno. May batas lahat yan, mga kaibigan. Oh, sipin ninyo, ito na yung pagkakataong ipakita nila eh. Oh, kaya sino maniniwala sa inyong walang human rights violation? Paniniwalaan pa ba kayo? Lalo ngayon, nakaupo na si Biden. Naantay na lang natin. Ano mangyayari? Sika Percy Lapid, Bumabanan, Lapid Fire. Sip mo, sayang ang mga tinapos. Nag-aral ka ng abogado, ang tagal. Gagamitin mo lang sa kalokohan. Tapos nasa gobyerno ka pa man din, sumusweldo ka pa man din, pinasusweldo ka ng taong bayan. Gaano karami yung bilangin ninyo na hinuli nila dahil hindi pagsusot ng face mask. Diyan sa Quezon City, di ba, yung meron pa yung nagtitinda ng isda, binugbog eh. Pinaghahataw eh ng mga hinduropot na barangay kupal, diyan sa Quezon City. Nakakapiranggot yung kapangyarihan eh. Lintik eh, in-exercise eh. Nag-exercise ng authority. Sipin mong gulpihin mo yung nagtitinda ng isda. Paglabag sa protocol. Yun ba ang katumbas na parusa sa paglabag sa protocol? Eh, bakit ito? Ito formally. Pinailan ng kaso eh. Ito na yung mga pagkakataon eh. Na dapat pinakikitang gumagana ang batas eh. Kaya wala na kayong credibility itong gobyernong ito, itong administrasyong ito. Saan magnanakaw ng credibility ito? Yun ang hindi nila kayang nakawin ngayon. Yung credibility. Yung pera nananakaw nila. Pero yung kredibilidad, magnakaw kayo niyan para bumalik ang tiwala ng taong bayan. Ewan ko kung saan kayo kukuha. Sika Percy Lapid, Bumabanan, Lapid Fire. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga! Coco Pimentel! Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buhay?